At sa punto pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Ginubatan Albay OIC Municipal Health Officer Dr. Maria Malu Ofracio upang humingi tayo ng update sa lagay ng ating mga kababayan matapos ang pagbuga ng abon ng Bulkang Mayon kamakailan. Magandang umaga po, si Audrey Guriceta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning, sir. Yes ma'am, kamusta po na po yung ating mga kababayan na Bicolano sa inyong lugar? Ilan na po yung mga inilikas at yung mga nananatili sa mga evacuation centers? Sa amin po sa Ginubatan, sir, wala pa po tayong mga evacuees po. Pero po, yung kasalukuyan po, yung mga cases po natin ng cough and colds, respiratory tract infections, medyo dumadami na po sila. Pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw, mas dadami pa po. Kaya mula po kahapon, nagsimula na po kami mamigay ng mga gamot sa mga barangays. Although po paunti-unti, pero maraming salamat pa rin po sa tulong ng ating Provincial Health Office at saka ng Provincial DOH at saka ng ating LGU po sa patuloy na pagsubaybay po sa amin at pagbibigay ng assistance po on the medical or on the medical side po. Meron po tayong mga gamot na pinamimigay, mga face mask po. Meron din po binigay sa amin ng mga nebulizers. So, yun nga po, kahapon nagsimula na po kaming mamigay. Pero sana po sa mga susunod na araw, meron pa rin pong dumating po sa amin ng mga gamot kasi kailangan po talaga namin. Lalo na po yung sa upo at saka sipon. Well ma'am, dahil may epekto nga po sa kalusugan yung abono, may mga residente na po bang nagkakasakit? At may mga naka-standby na rin po ba tayong mga medical teams? Yes po. Actually po, yung medical team natin, nung start pa lang po ng ashfall, naka-standby na po talaga sila. Ngayon po, nung araw na yun, meron pong mga cases tayo ng difficulty of breathing na dinala na po sa hospital. Nung the following day, Sunday po yun, meron din po tayong case ng mga hirap sa paghinga. Pumunta po sila sa RHU natin kasi po may mga nakadeploy po doon na DOH nurses na nabigyan naman po ng first aid or medical assistance po. Well, Doktora, ano po yung mga pangunahing pangangailangan ng mga residente? Nabalitaan po namin merong kakulangan sa supply ng malinis na tubig dyan. Opo, actually po, yung tungkol sa malinis na tubig, yung sa drinking water po, wala naman tayong masyadong problema po doon kasi po meron naman tayong mga water refilling stations at saka may mga nagbigay po ng jerry cans with mineral waters po. Ang pinaka-problem po namin yung sa water supply kasi po siguro yung mga reservoirs natin affected po ng ashfall. Kaya yun po yung isa sa problem kasi hindi po nila malinisan yung bahay nila. Kaya patuloy po na may nalalanghap silang mga alikabok mula po doon sa abo. Well, Doc, ano pong solusyon dyan kung may mga kababayan tayo dyan, no? Yung kanilang mga tahanan hindi maiwan at yung kanilang tubig na sana inumin ay polluted or may chemical? Ako. Ngayon po, ginagawa ng paraan niya ng LGU natin sa patuloy po na paghingi ng tulong sa BFP po. Yung BFP naman po nakikipag-coordinate sa iba-ibang municipalities para po sa flushing. So araw-araw po, meron po silang mga barangays na pinupuntahan for flushing. Kailangan lang po na mag-inform din sa amin kung saan pa yung most affected na barangays. Pinupuntahan po yon. Okay. Ang Municipal Health Office, naabot din po ba yung mga kababayan natin na apektado ang kanilang kalusugan pero nandun sa mga pinakamalalayong baryo o yung mga liblib na lugar? Yes po. Kasi po, dito sa Ginubatan, meron po kaming 44 barangays. Kahapon po, sa na-mention ko po kanina, nagsimula na po kami mag-distribute po ng mga gamot at saka yung mga face mask doon po sa mga, kahit po yung mga far-flung barangays, yung mga upland barangays, na nabigyan na po namin through their midwives and nurses po na assigned sa mga barangay health centers or stations po doon. Okay. Yung mga kababayan po natin dyan na hindi pa nabibigyan ng N95 mask, no? Wala pa silang mask na ganun.
Ano po yung pwedeng alternatibo? Pwede po ba yung kahit tela lang? Actually po, marami po kami pinamimigay na mask ngayon, pero yung regular mask lang po muna. Meron naman po kaming N95, kaya lang medyo limitado lang po yung supply namin. So, mostly po ang pinamimigay namin yung mga regular mask po, surgical mask. Okay, Doktora, bilang panghuli po, ang inyo pong panawagan sa ating mga kababayan dyan na apektado ng pag-aalburuto pa rin po ng bulkan? Okay po. So, tayo naman po dito, maski kahit nasanay tayo sa ashfall, mas maganda pa rin po na manatili po sa loob ng bahay. Lalabas lang po kung kinakailangan. Kung nasa bahay naman po, magsara ng mga bintana para hindi po pumasok yung mga alikabok galing po sa abo. Kung halimbawa hindi naman po maiwasan na lalabas, magsuot po ng mask. At yung iba naman po na may parang safety goggles, pwede po sila magsuot nun. Ngayon po, halimbawa naman po, may mga pangangate sa katawan, gawa po nung abo, meron po kami pinamimigay na sabon. Magtanong lang po sa mga health centers ninyo. Kung halimbawa naman po, sa mga hotlines naman, meron naman pong mga hotlines na distributed na po sa barangay. Pwede niyo pong tawagan anytime. Alright, maraming salamat po, Ginobatan Albay OIC Municipal Health Officer, Dr. Maria Malu Ofracio.